ang ganda ng ano ngayon ng panahon dahil nung mga nakaraan ay nag-uulan. So spring na tayo guys. Malamig pa rin pero papunta na nga tayo sa summer. Siyempre dadaan muna tayo sa spring. Ayan, so today is March 12 ba ngayon? March 12 na. So ayan, ngayon kasi is simula na ng ng pag-open ng pag-enroll, matrikulasyon dito sa Spain. So kasi dito guys, hindi pwede yung basta-basta ka lang mag-transfer, basta-basta ka lang mag-e-enroll. Meron silang mga date na kung kailan. Yung tinatawag nilang Puertas Abiertas. So umattend kami noon last Saturday. So kumuha tayo ng form parang na kay Lobel. Sa mga nanonood ng vlogs ko sa educational system dito sa Spain, so binlog ko rin yon para sa mga interesado, para sa mga nagbabalak pumunta ng Spain, para may idea kayo kung paano yung educational system dito sa Spain. So ayan, napaganda talaga ng panahon ngayon. Ang sarap lang ayan, ang sarap magpa-araw, ang sarap maglakad-lakad. So yun na nga. So ngayon is start kahapon pa actually, March 11 yung start ng matrikulasyon dun sa school ni Derry, kasi nga si Lobel noon hindi siya nakapasok dahil wala ng plaza. So wala ng availability. So hindi natin na-enroll si Lobel dito sa school na malapit sa amin. So medyo malayo-layo ng konti yung school niya, like 16 to 20 minutes walk away mula sa bahay. Not unlike si Derek, ayan lang school niya nga, yung building na yan. Yan lang. So mga 5 minutes lang yan mula sa bahay namin, kasi ayan lang, paglampas lang ng parke na yan, yun na yung building namin. So dun ko gustong i-enroll si Lobel para magkasama na sila, para isa na lang ako ng inahatid, isa na lang yung sinusundo, kasi ang hirap dahil magkaiba silang schedule, magkaiba sila ng school, kaya medyo nagkakaroon kami ng komplikasyon syempre sa may mga trabaho. Kailangan kung dapat sa umaga talaga, dapat lagi ako nandito sa kanila, kasi si Derek umuwi yan para magkomedor sa bahay, tapos babalik na lang ulit. Kasi Lobel naman hanggang alas 2 lang yung klase niya, sobrang iksi. Pero bueno, nakakapag-adjust naman kasi ganun talaga sa ma'am. Sabi ko nga sa inyo, ako yung nag-a-adjust sa horaryo nila, di kagaya ng syempre yung daddy nila nagwo-work sa resto, hindi mo naman siya pwedeng obligahin dahil resto yun. May schedule, may kanya-kanya talaga silang horaryo. Kaya ako yung nag-a-adjust ngayon sa mga bata, dahil syempre kailangan may magulang na talagang aalalay sa kanila, maghahatid, magsusundo, magpapakain, ganyan. So yun na nga, may mga puntos din yan guys kung natatandaan nyo yung vlog ko na nasa number 1 waiting list na si Lobel, kaya lang nagkulang pa ng puntos kaya hindi siya nakapasok dito, ayan, sa school na yan. Pero ngayon tingin ko malaki na yung puntos niya, kasi dati nung nakaraan hindi pa kami nakakuha ng empadronamento noon, and wala pang kapatid dyan, kasi kapag may kapatid ka dyan mas malaki ang puntos So ngayon nandyan si Derek, may puntos na sila and may empadronamento na katunayan nakatira kami dito. Dalihan mo, Bel. So ayan, dito namin gustong i-enroll si Lobel, kasi ang laking school nito, hanggang bachillerato na to. So si Derek dito na rin mag-ESO, tsaka nga si Lobel, ini-expect ko na dito na siya ngayong darating na pasukan 2026 to 2027. Actually guys, alam nyo, nagugustuhan na talaga namin dito sa zona namin. Sobrang peaceful, sobrang tahimik, alam mo yon. Tapos yung seguridad nandun din naman, kasi malapit lang din naman kami sa mga police station. And hindi siya magulo talaga, wala kang makikitang mga nagbabar, mga nagiinuman sa labas, kasi nga wala namang masyadong bar dito Hindi kagaya dun sa dati naming tinirahan.
na matao. Bueno, yun kasi very accessible naman sa lahat talaga doon. Na hindi pa rin naman namin aanuhin yun. Panalo pa rin naman yung ano na yung location na yun. Pero kasi dito nasanay na rin kami. Kaya ayan, sana nga makapasok na si Love dito. Para kasi ano, tulad yan, pagkahatid kay Derek doon, si Derek nandun na siya. Ito naman si Lobel lang, maglalakad pa kami ng mga 10 minutes yata ang layo niya dito sa school ni Derek. O depende pa sa paglalakad kasi mabagal maglakad ko si Love. So i-update ko kayo mamaya kasi itatanong ko yung mga pwede naming mga ipasang mga dokumentos para kay Love kasi dala-dala ko yung papel. Mag-ano ko doon, papasok ko mamaya pagkahatid ko dito kay Love. Punta ako sa sekretary. Ayan, ang ganda talaga ng panahon. Sana makapasok na siya. Kasi ang laking school talaga nun eh. Kasi ito naman yung papeleria. Ay, hindi ba nakakita yung sign na niya? Ayan, papeleria, libreria. Parang library. Ibig sabihin, dyan kami bumibili ng mga school supplies, ng mga mga school supplies saka mga libro na kulang nila Derek. Diyan ako lagi nag-order. Diyan din ako nagpapaprint pag madami mga dapat ipaprint para siyang locutorio. Ayun. Tapos dito sa bababa na to, yan na yung mga may mga na dyan, nagtitinda na ng mga prutas, fruteria, mga barbershop dito sa lugar na yan nadaanan natin. Parang ito na yung pinaka yung dito matao dito sa side na to. Yan. Ito ko lang kayo ng Bear Life. May mga din, cafeteria. Normalmente pagka nagkasabay, pagka day off ng asawa ko dito kami nagkakape, nagtotomar. Yan, maraming mga locutorio dito. Locutorio yung pwede kang magpa-print, magpa-load, ganon. O parang computer shop sa atin bakong tawagin. Ayan, magpadala. O dito na yung sa site na to. May mga dentist, may mga chino, patahian. Tapos ayan nga yung mga salon, barbershop. Kasi dito may school din dito guys. Ayan dyan. Hindi rin nakapasok si Love dyan nun. Inenroll ko din siya dyan. So doon pa siya. May dulo. Pero maganda naman yung school ni Lobel. Sanay na rin kami. Eto, dito kami nagtotomar, kumbaga parang nagkakape, ganyan. Sarap dito eh. Sarap ng tinapay nila dyan. Ayun siya. Yung mga building na yung mga nandito. So yun lang guys, update ko kayo mamaya. Hingatid ko muna si Lobel. And titignan natin kung ano yung mga requirements na kailangan pag magta-transfer ng estudyante, ng bata. A few minutes later. Vale. ¿En qué podemos recoger también ahí? Nada. Nada, no, Todavía no, solamente el número del niño, de la Vale. niña. No me hace falta nada más. Y aquí solamente para rellenar solo esto. 306. Él está en quinto. Quinto de educación primaria. Vale. El resto de datos de la niña, el domicilio y todo eso, ya te he puesto que es para tercero, ya te he puesto que está aquí el hermano, el mía, y el resto lo tienes que marcar vosotros. Si tenéis algún tipo de familia numerosa, si tenéis algún tipo de familia monoparental, no, porque estáis los dos, papá y Sí. mamá. Si tenéis algún tipo de discapacidad, No. Si sois antiguos alumnos, no, esto nada, sería solamente el hermano que está aquí, Ujú. rellenarme esto, ponerme el día de la niña
Vale, firmado por los dos, Ujú. y me lo traes. vale, Vale, tienes tiempo hasta, guárdate esto, hasta el día 25 lo puedes traer, vale, ¿vale? Pero en cuanto tengas el número del NIA y Ujú. la firma de los dos, me lo traes, porque esto ya te lo he rellenado yo. vale. Y eso, vente de 9 a 11 cualquier día y te lo recojo. ¿Cuándo podemos saber si está en lista? El día 14 es el listado provisional De los abril. de los que han solicitado el cole, Vale, para saber si está admitido el 27 de mayo, admitidos en el centro, vale. ¿vale? Ujú. El 14, cuando vengas, te pasas por aquí, preguntas si están las listas, ¿vale? Ujú. Pero son provisionales. Eso es el La primer- sí, pero esto es primer. para que vengas a ver si está la niña en la lista, ¿vale? Ok, Luego, las puntuaciones, es que hay diferentes fechas, ¿vale? vale. Información definitiva de las puntuaciones, De y 7 para de saber mayo. si está admitida es el 27 de mayo. Y si ya está admitida, la tienes que matricular después, Ok, ¿vale? La tienes que matricular del 11 al 25 de junio, vale, lista. ¿vale? Pero primero te digo, hasta el 25 me puedes traer, que yo, vamos, en principio, al tener un hermano en el cole, para el tercero. So, ayun na nga. Ang ganda ng ano nila. Oh. May sarili silang chapel. Kalabas na tayo. Salida. Ayan. So, ayun na nga. Galing tayo sa school ni Derek. Ngayon nga, naka-ano ako ng konting video, nakanakaw ako ng konting video sa explanation niya. Pero Espanyol kasi. So, ang ganda ng ano ngayon talaga, ng panahon. So, yun na nga, binigyan ako ng solicitude or yung form kung tawagin para i-transfer ko si Lubel. So, kailangan kong pilapan yon at ipasa sa kanila. Kasi proseso talaga yan. Merong date na, specific date na kung kailan ka lang magpapasa. Para ngayon is, ang pasahan is, nagsimula kahapon. Wait lang. Tignan natin yung ano date dito. Wait lang. So, eto na nga guys. So, ayan. Nakalagay dito March 11 hanggang 25. So, kahapon nga nag-start yung plazo de presentación de solicitudes para el proceso ordinario de admission. So, eto na nga yung date kung saan pwede kang magpasa ng mga solicitude. Like eto nga, binigyan ako ng form na ipapasa ko sa kanila. So, aanhin nila yun hanggang, tatanggapin nila hanggang March 25. So, pinaliwanag din sa akin na, ayun nga, na 3 na lang daw yung plazo para sa tersero, pero malaki daw yung puntos nila kasi nga dito nag-aaral si Derek, tsaka pamilya ng ni Rosa kami. Tapos, ayan, sa April 14, itatanong ko kung kamusta yung solicitude na pinasa ko nga. Kung ilang puntos, parang ganon. So, hindi pa naman malalaman agad-agad kung pasok na yung anak mo o hindi pa. So, sa April 15, 16, 17, dito na yung parang kung magre-reklamo ka or hindi naman sa reklamong literal na reklamo. Yung bang magpapasa ka ulit, tatanungin mo kung ano yung kulang na pwede mo pang ipasa para mas magkaroon ka pa ng puntos. Hindi siya yung reklamo na, bakit hindi nyo pinasok yung anak ko? Hindi siya ganon. Yung reklamasyon na tinatawag, yung parang kailangan mo magtanong, bakit ganito lang yung puntos ng anak ko, ano pang kailangan kong ipasa, anong kailangan kong kunin na requirements para magkaroon pa ng puntos yung anak ko. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, may mga puntos-puntos yan. Like, for example nga, dahil nga dyan na nag-aral si Derek, yun sa school na yan, malaking puntos yun. Tapos, pamilya numerosa, at saka meron kang empadrona, which is, katunayan na nakatira ka na dito sa lugar na to. So, yan yung mga alam kong malalaking puntos. Kagaya kasi nung nakaraan taon, wala kaming malaking puntos na nakuha dahil nga, wala pa kaming empadron nun dito. Dahil hindi kami agad nakalipat, gawa ng wala pa kaming mga gamit. Nandun pa kami sa may Diego de Leon naka-empadron, yung parang naka-registered sa, kumbaga sa Pilipinas, census, na katunayang dito ka nakatira. Ang tawag doon, empadronamiento. So, ayan. So, tingin ko naman dito sa April 14, okay na yung kay Lubel kasi nga malaking, sinabi naman niya sa akin na malaki daw yung magiging puntos ni Lubel. Saka nung nakaraan taon kasi, nasa waiting list si Lubel, pero siya yung number 1.
Pero hindi nga rin siya nakapasok kasi talagang 27 na yung mga estudyante. Dito kasi guys, pag sinabing 27 lang dapat, hanggang 27 lang, hindi na sila nagpapasobra. Ganun yung ano. Kaya ganun talaga. I mean, kailangan sumunod sa ano. Kaya no choice kami at bumagsak siya sa Sagrados, dun sa kabilang school. So, ayan. Ngayon, kung yun nga, April 15, 16, 17, alam nyo ba guys, nung last year, lahat yung date na yan, napaka ano namin, tawag dito, napaka-updated namin kasi talagang nung una, hindi sila nakapasok. Kasi nga, ang konti lang ng puntos. Tapos nakarating kami ng 23 ng April. Parang ganito rin yung date na nung nakaraang taon eh. Tapos ayan, nag-present ulit kami. Tapos nagreklamar ulit kami, which is yung kung ano pang pwedeng ipasa. Tapos parang may phase 1, phase 2, phase 1, phase 2, ganon. Kapag hindi ka nakapasa, yung iba bibigay ulit sila ng panibagong pagkakataon, mga ganon. Kaya sobrang hirap dito guys kapag magka-transfer ka. Hindi ka guys sa Pilipinas, pag nag-transfer ka, ililista lang yung pangalan mo, tapos magbabayad ka kung private man, ganon. Iba dito guys, yan, semi-private na yan. Kahit sabi mo magbayad ka, hindi sa bayad-bayad yan. Depende talaga sa plazo kung tawagin, which is yung availability ng school. So ayan yung mga date. Yan yung mga date. Ayan. Actually, itong date na to para sa lahat to. Lahat ng mga school sa Comunidad de Madrid. Itong date na yan. Ayan. So, kaya ayan. Mamaya ipapasa ko na tong solicitude. Itong form. Tapos, ano pa ba? Ayun, maghihintay kami sa April 14. So, balitaan ko kayo guys kung nakapasok na sila dyan. At yun nga, panibagong school na naman para sa kanya. Pero si Derek dyan, sanay na siya dyan, masaya siya. Tsaka ang kagandahan dyan sa school na yan, kapag ka mahina ka sa isang subject, kagaya ni Derek sa lengua, which is napakahirap talaga ng lengua, yung mother tongue, yung lengua, yung Spanish, nila, parang class, ganun. Merong sa kanya, may nag-tutor sa kanya dyan, libre lang. So, ganun din kay Love. If ever may mga mahina man siyang mga subject na na kailangan siyang i-repuwersa. Ayan. So, tutulungan siya dyan sa school na yan, ng libre lang. So, ayun lang guys. Ang natin for today. Ipipilapan ko muna tong na to. And mamalengke din ako guys. So, time check, it's 9:30. 9:30 na ng umaga. At mamamalengke muna tayo yung Burger King, super ko. Dito kasi guys, ako madalas na malengke kasi napakamura dyan. Sobrang ekonomiko. So, ayun lang guys yung update natin for today's video. Kung paano mag-enroll, kung paano nga mag-transfer pala ng bata na hindi nga ganun basta-basta. Diba, na-vlog ko naman sa inyo yan na sobrang nahirapan kami last year talaga kasi nga bago pa lang kami dito. Biruin mo yun guys, magwa 1 year na pala kami dito sa zona na to, and thanks God, maraming salamat sa Diyos sa mga blessings ngayong 2026, sa lahat ng mga pumasok na blessing sa amin. And last year din, though marami syempre mga nangyari din hindi maganda in the past few years, hindi ko pa rin syempre makalimutan yung pagkawala ng papa ko, pero ganun talaga. Ang buhay ay ganyan talaga. Life goes on. So, kailangan natin magpatuloy. Kailangan pa rin natin mapagpasalamat sa lahat ng mga biyaya na mga pinagkakaloob sa atin ni Lord. Araw-araw, sobrang dami niyan. Hindi natin mabilang. Kaya, salamat sa Diyos sa lahat ng mga blessings na mga darating pa this 2026. So, ayan guys, salamat din sa inyo sa pagsama sa amin lagi and sa journey naman ng aking asawa sa kanyang driving school. I-update ko rin kayo. So, yun lang guys for today's video. So, anyways, nandito na nga pala ako sa bahay. Bali, nabasa ko pala itong mga puntos-puntos. Ayan o, yung criterios prioritarios. Ang hirap kasi magbasa ng ng Spanish ba. So ito yung mga criteria para sa mga priorities ng
kapag ka may hermano, pag may mga kapatid ka na nag-aaral dun sa sentro, which is yung school na naka-enroll daw doon na nag-aaral, may points siya. So, ayan, kapag ka meron kang isang kapatid, ayan, so 15 points yun. Ngayon, kapag ka meron kang dalawa o higit na kapatid na nag-aaral doon, 30 points. So, ang taas, diba? So, sa case ni Lobel, meron na siya kagad 15 points. And then, nakaraan kaya parang halos walang puntos si Love dun sa criterios. So, sa criteria. Ayan. So, dito naman, proximidad del domicilio. So, ito yung, tawag dito, yung empadron na sinasabi ko na nakatira ka nga dito sa lugar na to. So, ayan, meron siyang 12 points. Ayan. Tapos, ito, 1 point lang yung na yan eh. Pero ito kapag ka may empadron ka. Tapos renta de la unidad familiar. So kapag ka beneficiaro kayo ng renta minima, ayan yung ingreso minimum vital. So meron ako niyan. So may 12 points na si Lab. Ayan. Tapos ito yung PASE 1 eh. Kumbaga dito sila kumukuha ng mataas na puntos. Dito sila bumabase sa mga makakakuha ng plaza. So ayan. Tapos ito naman yung PASE 2 na kapag pamilya numerosa ka. So, ayan, pamilya numerosa kami. And then, kapag may mga nota, mga grades niya na matataas, pero 11 points lang naman din siya. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa taas na malalaki yung mga puntos. So, ayan. Ayan yung mga criteria nila. So, kailangan natin siyang fill upan. Ayan. Ang daming kailangan i-fill up dyan. Yung mga datos personales, which is yung sa yung details ni Lobel, yung name, NIA, ito yung NIA, ibig sabihin niya yung number ng niya sa school. Parang 'di ba sa atin meron tayong school ID, meron tayong ID number. So sila ayan, NIA ang tawag nila. So NIE or NIF, yan yung residence card or yung identification card na dito sa Spain. So, fecha de nacimiento, yung birthday. So, ayan yung mga kailangan kong fill upan. So, renta de la unidad familiar. Siyempre, sa huli, yan, yung pirma. And then, ipapasa natin siya sa school. So, mag-antay tayo hanggang April 14 para sa, ayan, nasa na ba? April 14 sa Information Provisional de Alumnos. Kaya solicitado el centro en primera option. So, ito yung PASE 1. Tingin ko, mapapasama na si Lobel dito. Kasi ang laki na ng puntos niya. So, yun lang guys. The next day. Ito nga pala yung school ni Lobel. Para lang siyang, maliit lang yung school ni Lobel. Hindi kagaya nung kay Derek talagang parang, talaga siya. Parang university na kasi malaki. So, kakatid ko lang sa kanya. Bumili ako ng pan. Paborito kong inaalmusal. Silap din paborito niya to. Lalakad pa tayo ng mga 10 minutes. Magpapalit na tayo ng tiempo. So, nasaan na tayo? Spring na. So, actually, isa sa mga favorite ko talagang din is spring. Kaya lang ayoko lang yung pollen ba. Yung magkaka-allergy ka. Ayan. So, today is March 13. So, papunta na tayo. Kahapon ako kumuha nung guys, nung solicitude, nung form. In-explain ko sa inyo kung paano yung pag-transfer, paano yung pag-enroll. So, kailangan lagi kang on time kasi may specific date lang silang ibibigay kung kailan ka pwedeng magpasa. So, kapag hindi ka nagpasa dun sa date na ibinigay ng Comunidad de Madrid, ay hindi, yung kumaga parang syempre hindi pwede. So lagi dapat on time. So diba ang ganda ng ng mga cherry blossom. Ito almendras, almond siya, yung cherry blossom. So ayan, ito yung nilalakad ko lagi, pero may exercise din to sa umaga sa akin pag naghahatid ako sa mga bata. Tapos ganito yung panahon, may araw, mainit, ma-healthy to sa katawan. Ang lagi kang naglalakad, gumagalaw, exercise na rin siya.
So, ayun guys. Update ko kayo mamaya. So, ayun na nga guys. May selyo na. So, kailangan kasi may selyo at saka yung petsa kung kailan register si Lobel. So, maghintay lang tayo hanggang March. 14 ng April. Ayun, yung mga date na nakalagay doon. Hintayin natin kung ilang puntos na nakuha nila or kung makakapasok siya dito sa school na to. So, ayan yung school. Kasi yun lang yung bahay namin na yun. Doon. Kaya mas gusto ko dito kasi nga malapit yung school. Si Derek nga tawag dito. Trangkilang-trangkila siya dito sa ano na to, sa school. Gusto niya. Tapos may party pa dyan na malapit. Minsan pag sa hapon bago siya pumasok ay nagpa-party muna. Kaya ayun lang guys, yun ang ganap for today's ganap pala. March 13. So, yan, hindi na tayo masyadong nakapag-vlog. Yung talagang mga importanteng ganap-ganap lang sa buhay natin. 2,000 years later. So, ayan. Today is April 23. So, pinabalik nila kasi ako nung pumunta ako dito nung nakaraan para i-follow up nga yung ng papel ng anak ko kung makakapasok siya dito sa school na to. So, ayan. Ngayon is 23. Sabi bumalik daw ako. Kaya sana naman. Kasi tramite pa daw yung papel ng anak ko eh. So, sana naman ngayon okay na. Para sa June, dito na silang dalawa ni Derek mag-aral. Hindi na kami mahihirapang maglakad pa ng like 20 minutes mula sa bahay yung school ni Lobel. Pero okay lang naman. Sanay naman na kami. Kaya lang mas maganda. Pares na lang sila ng school para isa na lang yung kapag may meeting, kapag may Yeah, ayun. Punta tayo para mag-update ngayon. Nasitaan ko kayo later. Hola. Muy Para bien, tercero primaria. Tercero de primaria. Dígame los apellidos. Salmo Ramos Lobel Amara. Ramos, sí. Tiene 27 puntos. Entonces, que Es la puntuación que le han dado. esta... Pero no, los admitidos no salen hasta el día 28 de mayo. Tenemos que 27 de volver mayo. el 28 de mayo para... Para saber en qué colegio está asignado cada niño. Vale. El 7 de... Es igual, si ya la tengo. Ah, vale. Mire, tengo el ordenador. Vale. Así de meterla, Nuria, así de meterla aquí. Y ya se te ordena. Vale. Viene a... So yun na nga guys, meron nga daw 27 points na nakuha si Lab. And abangan na nga lang natin sa pagbabalik namin sa May. So babalik nga daw kami ng May. So ganyan nga guys, ganyan kahirap na mag-transfer. So may mga date talaga na kailangan pumunta. And hindi siya yung basta-basta na kinabukasan makukuha mo na kagad yung result, ganyan. So abangan na lang natin guys. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye!